Palagi ka bang napapatayan ng kalateya or laging nalulusaw? Kung hindi man nalulusaw ay natutuyo ang mga kalateya mo? Ito yung 5 mistake mo sa pag-aalaga mo ng kalateya mo. Hello viewers! Ako po si Donna at nag-share po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. Number one na pagkakamali mo sa kalateya mo ay maling pwesto or yung pangit na atmosphere na binibigay mo sa kanya. Ang kailangan sa kalateya ay constant atmosphere or yung hindi tumataas yung humidity, hindi naman bumababa yung humidity or bumabagsak yung humidity doon sa pagpupwestuhan mo sa kanya. Kasi mapapansin nyo yan kung bibili kayo ng kalateya doon sa garden na ang ganda ng pwesto niya, ang ganda-ganda niya doon nung binili mo siya, pagdating dito sa bahay nyo or ilang araw pa ang nakalipas, ilang araw lang ang nakalipas, 5 days, 1 week, naglulusaw na, nagtutuyuan na yung mga kalateya mo, nagkakaroon siya ng mga brown edges dyan, nagtutuyuan ng mga dahon dyan, yung mga stem niya, yung mga bagong palabas na mga dahon niya ay hindi natutuloy dahil doon sa paiba-iba yung atmosphere or hindi constant yung atmosphere na binibigay mo sa kanya. Yung kalateya kasi manipis kasi yung mga dahon niya. Pagka paiba-iba, biglang taas ng humidity, tapos biglang bagsak ng humidity or biglang baba ng humidity, doon sila namamatay, doon sila naninibago. Makikita mo ang kalateya na hindi masaya pagka nag-droopy yung mga dahon or medyo nag-upright or upward yung mga dahon niya. Pagka naglulungkot yung mga dahon ng kalateya, doon ibig sabihin ay ilipat mo na siya ng pwesto kasi hindi siya masaya doon sa pwestong pinaglalagyan niya. Tamang pwesto ang diskarte para sa mga kalateya. Constant na atmosphere, constant na humidity or hindi magbabago-bago yung humidity doon sa pwesto niya. Yun yung makapagpatribe sa kalateya. Gusto nila yung marami silang kasama, marami siyang mga dahon na mga kasama. Kaso ayaw nila nang nagsosolo sila. Pwede sila sa CR. Yun nga lang, pagka sa CR mo siya nilagay, kasi yung humidity doon biglang bumabagsak kasi pagka wala nang naliligo or wala nang tubig na i-spray sa sa paligid niya, bumabagsak din or bumababa yung humidity. Tumataas yung humidity doon sa CR pagka may tubig na nag-splashes doon sa around ng CR. Pero pag walang tubig, doon naman siya malulumbay. Doon siya malulungkot. So, pagka ipapasok mo sila sa CR, make sure na may tubig doon na sa isang timba, meron tubig doon na nakalagay. Or kahit dito sa labas ng bahay, kung masyadong mainit yung panahon, maglagay kayo ng tubig malapit sa kalateya para yung init na nararanasan nila ay medyo mababawasan pagka may tubig na nag-evaporate doon sa malapit sa pwesto niya. Akala nyo lang na hindi nababawasan yon. Kahit pa paano nag-evaporate yun, nagko-condense yun, papunta sa mga halaman nyo, yung tubig na nilagay nyo malapit sa halaman nyo, maganda siyang lagyan ng mga ganun para hindi siya nauubusan ng humid doon sa pwesto nila. Number 2 na pagkakamali mo sa pag-aalaga mo sa kalateya mo ay masyadong malaki yung pinaglalagyan mong paso. Kung hindi naman masyadong malaki or maling paggamit ng paso, maling paglalagay ng paso, maling pagre-repat sa paso, maling paggamit ng paso pag nagre-repat ka, ganun, nagkabulbul na. Bali kasi, yung kalateya kasi, dumadami sila pagka naru-root bound na sila. Mas mabilis silang magkaroon ng mga bagong pasuloy or bagong baby pagka naru-root bound sila. So, wag mong masyadong lakihan yung paso ng ibibigay mo sa kalateya. Maganda, 'di ba ganito yung ang tawag dito, yung roots niya ganito kalaki. Mag-add ka lang ng 2 or 1 na inch pag magre-repat ka. Yun yung laki ng paso na ibibigay mo sa kanya. Ganun yung magandang pag nagre-repat ka or magpipili ka ng paso sa mga kalateya mo. Huwag masyadong malaki, huwag ding masyadong maliit. Bakit? Kasi pag masyadong maliit, doon mabilis mauuhaw yung kalateya, doon siya nagtutunaw. Doon magtutuyuan yung mga dahon niya. Pagka lagi na silang nauuhaw kasi maliit na yung paso na pinaglalagyan niya, so yung roots niya masyadong marami, kaunti na yung potting mix. Pag diniligan mo siya, ubos agad ng roots yung tubig na dinilig mo sa kanya, nalusaw na lumabas agad doon sa pinaglalagyan or nahigop na kagad ng plants ng kalateya. Doon siya mabilis mauhawan, mabilis siyang magkakaroon ng mga brown na dahon, mga patay na dahon dyan sa baba hanggang sa maubos na siya. Mabilis mamatay ang kalateya pagka hindi mo naagapan na lagi siyang nauuhawan. Ang maganda sa kanyang pwesto ay doon sa maraming kasama pero hindi siya natatakpan. Ganito, kunyari, maglalagay kayo ng kalateya.
Huwag nyong masyadong takpan sa malalaking dahon. Gusto niya malalaking dahon yung katabi niya, di ba? Huwag nyong takpan kasi pagka diniligan mo itong malaking dahon na to, diniligan mo ang kalateya, natakpan na ang dahon ng kalateya. Ngayon, hindi siya nadiligan kasi pumunta na dyan yung dilig mo, yung tubig mo. Mas maigi pag magdidilig ka, totally dito talaga sa kanya or buhos dyan sa kanya or yung pang-spray mo, tutok mo sa kanya. Kasi para sure kayo na nadiligan mo yung kalateya. Pagka masyado ka na kasing maraming halaman, yun yung problema. Na akala mo, gusto mo kasi lahat, i-collect mo lahat syempre. Hindi mo na iisip or hindi mo na napapansin na papabayaan mo na yung ibang halaman mo. Special yung kalateya kasi medyo special yung ano nito, medyo ayaw nila ng medyo napapabayaan sila or nauuhawan sila kasi mainipis lang yung mga dahon niya. Pag naubos siya na ng tubig, hinihigop na agad yan ng ano niya, yung laman ng ang tawag dito, walang nai-stored na tubig dito nahihigop agad yan papunta dito sa stem, nauubusan ka agad siya ng tubig sa katawan niya. Pag laging natutuyuan yung potting mix, ay doon siya namamatay, doon mabilis siyang magtunaw. Kaya i-try nyong ilagay yung halaman yung kalateya na malapit sa mga madadahon na lugar or yung marami siyang kasama. Tapos hindi siya matutuyuan ng potting mix. Kahit anong potting mix ang ilagay mo sa kanya, basta hindi siya laging natutuyuan, hindi naman, gusto nila yung hindi masyadong lunod na lunod sa tubig, pero ayaw nila nang natutuyuan ng potting mix kasi doon siya mabilis mag-brown ang mga dahon, matuyo ang mga dahon, doon siya mabilis mamatay. Number 3 na pagkakamali mo sa pag-aalaga sa kalateya ay too much sun yung binibigay mo sa kanya or direct sun yung binibigay mo sa kanya na sunlight. No tayo sa direct sun sa kalateya. Mabilis masunog yung mga dahon ng kalateya kasi manipis nga siya, kahit naman yung makakapal na tusunog, diba, sa direct sun. Pero siya talaga, ayaw niya ng direct sun. Medyo may nakita naman ako nagtatribe sa direct sun, na maghapong direct sun, pero yung nakatusok sa direct na soil. Kasi parang yung roots niya kung saan-saan gumagala. Pero yung nakapaso tapos na direct sun mo, madalas nasusunog agad yung mga kalateya. Plus pa doon, nauuhawan kagad siya, kaya siya nagkakaroon ng mga brown na mga dahon. Unlike sa mga ganito, yung hindi siya talaga tinatamaan ng morning sun. Yung parang lights lang yung nakukuha niya kasi meron na akong net dito sa taas na to. Ayan o. May net na ako dyan, nandyan siya sa baba. Kaya hindi na siya natututukan talaga ng totally direct sun. Kaya na siya, mas gumanda siya, pati yung mga yung isang kalateya kong Zebrina pala, ang ganda niya ngayon. Kahit na-propagate ko siya, napahiwa-hiwalay ko siya, tigta 3 dahon, pero hindi ko makikitaan ng mga brown na edges or yung mga dahon na mga patay sa dulo. Indication nyo na lagi mong natutuyuan yung mga kalateya mo pagka laging may mga brown dyan sa dulo. Pag lagi mo silang nakakalimutan, may mga tuyo-tuyo dyan sa dulo na ang dahon nila. Nakakalimutan mong diligan, yan, makikitaan mo yung mga dulo-dulong sunog or parang nag-dry na. Pero ito, halatang hindi ko siya na uuhawan kahit na hindi ako madalas magdilig sa kanya. Ilagay nyo siya sa pwestong may mga kasama siya tapos mahalumigmig or hindi masyadong tutok na tutok yung araw sa kanya. Pero mahangin. Kasi pagka hindi rin mahangin yung pinaglagyan mo sa kalateya mo, mabilis siyang magtuyo. Or pagka kunyari na masyadong malalim yung pinaglagyan nyo, hindi nyo masyadong napapansin yung kalateya or hindi masyadong nakikita yung kalateya, doon din siya namamatay kaagad kasi madalas nakakalimutan na siyang diligan, plus pa na hindi natutuyo yung potting mix niya. Yung mga palabas niyang dahon, hindi siya magkakaroon ng mga bagong dahon tapos magtutuyuan na yung mga dahon niya. Kasi hindi natutuyo yung potting mix niya. Madalas ganun yung kalateya, ayaw nila ng sobrang natutuyuan sila pero ayaw naman nila ng nakababad naman sa tubig. Yung parang corms niya or parang gabi-gabi niya ay nagtutunawan pagka laging nakababad sa tubig. Pero kahit i-water propagate mo siya, mabubuhay siya. Yun nga lang pagka nakalupa siya tapos nakababad sa tubig yung potting mix mo, madalas doon namamatay yung mga kalateya. Number 4 na mali mong nagagawa or mistake mo sa pag-aalaga mo nitong mga kalateya na to ay wrong potting mix. Kasi ang potting mix din ay ang pinaka may role talaga sa pag-aalaga natin sa mga halaman kahit hindi kalateya. Kasi pag mali yung potting mix mo na binigay sa kalateya na doon sa pwesto mo ay talagang hindi, or kunyari dito mainit sa akin tapos
yung matitigas or yung parang may putik-putik ang binigay ko sa kanyang potting mix or potting media, doon siya madalas namamatay. Same sa mga crotons na pagka mali yung potting mix na binigay mo sa kanya, naglalagas ang mga dahon niya hanggang sa maging kahoy na siya. Dito rin sa mga kalateya, pag pangit yung potting mix mo, doon din siya mabilis mamatay or unti-unting namamatay. Killing me softly. Killing me softly. Ganun ang nangyayari sa mga kalateya. Ang madalas na ginagamit ko sa kalateya ay 50% na loam soil, tapos 30% na vermicast, tapos ano ba yung hinahalo ko, itong sand. Sand ba sa akin? Ano yung parang kahit bumili ka sa mga construction supply, yung buhangin, yun. Hindi ko masabi yung Tagalog ng sand. Buhangin lang, yun yung sekreto ko sa kalateya. Dati, hirap na hirap din ako magbuhay ng kalateya. Kahit ayoko talagang magpabuhay sa kalateya, hindi ako bumibili ng kalateya. Kasi, nagkakaroon ako ng mga kalateya kasi yung pa-freebie, pag bumibili ka ng maramihan, bibigyan ko pa-freebie. Tapos, ang papangit nila dati, buti na lang kamo, napapaganda ko sila dito sa pwesto ko. Tsaka ko sila binibenta. Pero ngayon nagugustuhan ko na rin yung mga kalateya kasi tingnan mo naman, ang ganda ng mga pattern niyang variegation. Ang tawag dyan sa variegation na yan ay pattern variegation. Kung meron kayong gustong malaman about sa variegation, or kasi na-research ko yung paano, kung ano yung mga types ng variegation sa halaman natin, kung bakit sila nagkakaroon ng variegation, ilalagay ko dyan sa description box yung link. Number 5 na mistake mo sa pag-alaga mo dito sa mga kalateya mo ay yung wrong watering. Yun yung sabi ko sa inyo kanina na ayaw ng kalateya ng super babad na babad sa tubig. Ayaw naman nila nang natutuyuan sila. Tamang pagdidilig ang sikreto para makapagpabuhay ka ng kalateya. Bukod sa magandang potting mix, magandang pwesto, mahangin na pwesto na medyo ma-airy yung pwesto, na medyo mahalumigmig yung pwesto, kahit naman hindi tayo nakatira sa sa malalamig na lugar, kaya nating palamigin yung pwesto natin. Gamit lang yung mga halaman natin, kasama nilang mga halaman, pagsama-samahin, hindi naman totally yung dikit na dikit talaga sila. Pero, yung hindi ma-overlap nila yung ibang dahon or ibang halaman para hindi mo makalimutan or hindi makaligtaan na madiligan sila. Kasi lagi kong danas yun sa mga plants ko. May malalaki kasi ako ditong photos. Pagka nagdidilig ako or pagka umulan, akala mo umulan na, so hindi na magdidilig. Yun pala, pagtingin ko, yung plants ko doon ay nalulusaw na kasi hindi siya naulanan. Kaya hindi na ako nagdilig. Kasi akala ko naulanan sila. Yun pala, natakpan siya ng dahon na malaking photos. So ayun, lusaw-lusaw yung mga dahon. Tuyong-tuyo yung mga dahon. Tuyong-tuyo yung mga potting mix. Ang tamang pagdidilig sa kanya, depende yon sa potting mix na ginamit mo sa kanya. Depende din yon sa pagpupwestuhan mo sa kanya. Depende rin yon sa pwesto sa bahay nyo or yung climate sa bahay nyo, kasi hindi natin masasabi kung paano sila didiligan, kung ano yung nasa pwesto nyo, kung hangin ba masyado. Kasi sa akin yung potting mix ko, itong ginagamit kong potting mix na 50% loam soil, tapos 30% na vermicast, tapos 20% na sand, ay nagtatribe dito sa akin sa Muntinlupa. Kung malapit kayo dito sa akin or dyan lang kayo sa mga kalapit bayan ko, magtatribe sa inyo yung mga yung potting mix ko. Tapos, ang pinaglalagyan ko sa kanya, mahangin. Tapos, ang dilig ko naman sa kanya ay every other day. Minsan, every 3 days. Dami akong tuta dito naiyak. Ayun sa ilalim. Ay, di pala kita. Naglalaro sila. Yun yung nagtatribe sa akin na kahit na every 3 days ang magdilig sa kanya, hindi sila nalulusaw, hindi sila namamatay. Marami din akong napapatay na kalateya. Kaya danas ko yung mga pinagsasabi ko. Kaya ako nalaman yan kasi naranasan ko rin yung mga pinagsasabi ko na yan, kaya naiiwasan ko na. So kung gusto nyo pa ng secrets para makapagpa-thrive sa kalateya, alam nyo ba na ang mushroom ay nakakapagpa-thrive or nakakatulong sa atin, sa mga halaman natin. Kaya biglang pag may lumabas na kabote dito, wag natin sila kaagad tanggalin kasi nakakatulong yun sa mga halaman natin. Ito yung tips para sa mga kalateya mo.